natin. Sige po, mag-pray po tayo. Lord, good morning and thank you for this wonderful morning, Lord. Salamat sa bawat isa na nandito talaga namang gumising sila, Lord, para makinig ng mga magagandang salita mo, Lord God. And right now, sabi po nga ng song, fear cannot survive when we praise you, Lord. Walang yung takot, Lord, hindi siya magsisurvive kapag ikaw yung pinupuri at pinasasalamatan namin sa buhay namin, Lord. And right now, Lord, declaring that the power of your Holy Spirit, Lord, be upon us, Lord. At habang binabasa ko po yung life ni Hans Egid, Lord, may your Spirit, Lord, talagang mag-sing in, Lord, sa mga buto-buto namin. Magsisiksikan yung mga words mo, Lord, kung ano man po yung gusto mong i-reveal right now sa bawat isa sa amin. So, Lord, we praise you and we praise you and we praise you, Lord. Holy Spirit, alam ko sinasamahan mo kami lahat ngayon. Thank you, Jesus. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So, yung pong topic natin ngayon about sa life po ni Hans Egid. Actually, nung Egedea, hindi pala ganun yung pronunciation niya, Egid. Ang life po ni Hans Egid. The Apostle of Greenland. O sige, Jack. Next slide po. Ito po yung ano niya. Hans Egid was born in northeastern Norway in 1686. While serving a Lutheran ministry in Bergen, Norway, Egid began studying about the Old Norse Christian settlements in Greenland. During the Middle Ages, a bishop had sent Norwegian settlers there, and these settlers had not only contact with Europe since 1410. Egid wondered what had become of their descendants. So si Egid po ay isang Lutheran minister. Tinanong ko si Jack, ano ba yung Lutheran minister, sabi? So sabi niya is yung mga parang Protestant ba, Jack, yung sinabi mo sa akin? So, yun po si Hans Egid. Next slide. Next slide. Egid became fascinated with the idea of resuming contact. Talagang si Egid po, talagang gusto niya, yung talagang gusto niyang, yung fascinated siya na yung makasama niya yung mga settlers and evangelize with them. If they were no longer followers, talagang gusto niyang malaman dito kung mga followers pa sila ni Jesus. So he felt that the duty of Norway and Denmark to bring gospel to the descendants of the settlers and whoever else might live on the island. Next slide. He tried to interest both the Danish king and the bishops in a missionary effort to Greenland, but they were not interested. So, kumbaga po, yung support ba, hindi po nakita ni Egypt, even sa mga bishops. Kumbaga, wala po siyang nakitang support doon. At talagang they were not interested. Kumbaga, hindi sila interesado. When Egypt changed its proposition to include more commercial purposes, such as colonizing, setting up trading posts, and investigating the natural resources of Greenland, he found support. Dito po, nung binago po ni Egypt yung idea niya o yung proposition niya, yung mga
nagkaroon po ng commercial purposes, yun nga yung colonizing, setting up trading posts, and investigating the natural resources of Greenland, i-found support. So dito lang po makikita natin na nung una, sabi ko nga nung binabasa ko yun, nung una hindi siya nakakita ng suporta, pero nung parang nagbukas siya ng mga commercial purposes, he found support. So continue, Jack. He eventually succeeded in founding a company that supported also. Yun po, may mga may company na sumuport both commercial and missionary. So both po, yung company na sumuport sa kanya is commercial and missionary endeavors. And he sailed for Greenfield with his wife and 2 sons on May 3, 1721. So kasama po yung asawa niya at yung 2 anak niya. Upon his arrival in Greenland, Aegis was shocked to find no Norse community, no Europeans had survived the centuries, and the island was inhabited by solely Eskimo. So wala na po siyang nadatnan na mga ah, Europeans yon, walang nag-survive. So yung nakita po niya yung mga indigenous, yung mga Eskimos, sila po yung naniniraan dun sa Greenland. Next slide, Jack. Although surprised, he maintained his missionary. So even na surprise po siya, talagang pinagpatuloy po niya yung mission niya, purpose to attempt to learn the language of culture of Eskimo. So dito po pinag-aralan niya talaga, nag-attempt po talaga siya na pag-aralan ang lengguwahe at kultura ng mga Eskimo people and present the gospel to them at ibahagi po yung gospel sa mga Eskimo. Initially very limited success. So nakita rin po dito ni Ans na limitado lang po. Talagang nakita niya yung limited success. Kumbaga, hindi gano'n ka-successful yung pag-mission niya sa mga Eskimo people. However, his optimism was clear in his founding of the colonial town of Gotab, which means good hope. So talagang however, that was clear in his founding the colonial town of Gotab. So meaning po ng Gotab is good hope. So parang naging challenge sa kanya yon. Next slide, Jack. Gotab today is known as the capital city of Nuuk, the evangelistic tides turned in 1733 when a smallpox epidemic killed thousands of Eskimos of the island. The selfless way that Aged and his family cared for the sick and buried the dead had a profound impact of the Eskimo. So, yun po, nagkaroon po ng epidemic. So, thousands of Eskimos in island, namatay po sila. And talagang yung family ni Aged and even Hans Aged, talagang nakita po talagang yung care nila sa mga may sakit at sila mismo po yung mga naglibing ng mga Eskimos. Yes, Jack. All of a sudden, his message was received eagerly and many were born to Christ. So, yun po, no? Nung nakita ng mga natirang Eskimo, ang love na feel nila at naranasan po talaga nila yung care ng Aged family. Talagang dito po yung message talagang ni-receive nila eagerly and many were born to Christ. So dito po yung umpisa ng talagang kumbaga tinanggap nila si Jesus. Due to the different time that Aged had experienced learning the Eskimo language, it was his son Paul who did most of the preaching and winning of souls to Christ. So, having grown up
with the Eskimo spoke their language as his own after his father left Greenland. Paul remained as missionary. So dito po, yung anak ko ni Egid, si Paul, siya po yung nagpatuloy ng pagpe-preach at siya po talaga yung heart niya is to know the language of Eskimo. At dahil bata pa po yung mga dinala ni Ans, yung mga anak niya sa Greenland. Talagang dito po talagang siguro sabi ko nga nung pinabasa ko ito, dahil sa kabutihan ng puso ni Hans Egid, nakita nung anak niya kung paano magmisyon yung ama niya. So, natanim dito sa bata yung ginagawa ng parent niya. Tapos yun nga po dahil lumalaki siya kasama yung Eskimo, talagang natutunan niya yung salita ng mga Eskimo. Sabi ko nga na-remind lang po ako dito yung kung saan mo tinrain yung bata, 'di ba po? Train up a child the way he should go, and he will not depart from it. So nakita ko po ito kay Ans Egid kung paano niya tinrain yung anak niya at hindi siya nanghinayang, hindi siya natakot na dalhin yung mga anak niya, yung buong family niya, be with him sa missions. So, uh, after his fathers left Greenland, Paul remained as a missionary. So, kung bilang missionary si Hans, naging missionary din po si Paul. So, yun po, no? So, gusto ko lang pong mag-pause dito kasi gusto ko lang ipag-pray po natin na yun nga yung kay Hans Egid, hindi siya madali. Yung naranasan po niya, hindi madali sa pagmimisyon. Pero, hindi naging madali yun, pero yung heart niya is talagang sa mission. Sinama pa niya yung mga family niya para sa mission. At ito ay nagbunga nga. Isa sa mga anak niya na si Paul ay naging missionary. So, can I ask for a prayer po dito? Yung, yung hindi po tayo susuko sa pagmimisyon, even sa mga family natin, sa mga nakakasalamuha natin, sa mga yung nakapaligid sa atin, ah, yun po yung pagmimisyon po sana yung hindi natin talaga iintuin. Hindi tayo mag-i-stop kasi alam natin kasama natin si Lord. Tapos, dito po yung parang rinigral sa akin ni Lord yung makasama natin yung family natin sa pagmimisyon at maranasan nila kung gaano kasarap yung pagmimisyon. Hindi naman po 'pag sinabi mong misyon pupunta ka sa ibang bansa or kung saan. Ah, para sa akin po kasi yung mission is, uunahin yung family, tapos susunod na lahat at makakatulong mo yung family mo sa pagmimisyon. So, nakita ko po si DS Davis. Puwede pong ipag-pray po natin yung family natin as alam ko po tayong lahat dito may heart po tayo para mag-mission at ginagawa na po natin 'yan. So, makita nawa ng mga anak natin, family members natin at matulad po sila kay Paul, isa sa anak ni Hans Egid. So, Pastor Dave, Opo. puwede pong ipag-pray habang ni-reveal lang po ni Lord talaga sa akin ngayon yung pagmi-mission po na tayo po ginagawa na po natin. So, makita nawa nung mga anak natin, yung pamilya natin that how
mission is talaga kapag sumunod ka kay Lord. Pag-pray po natin yung family natin. Minsan kasi parang nagiging adlang po, halimbawa, yung parang sa asawa, sa anak, kapag hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo, nawa maintindihan nila at suportahan nila at makakasama natin sila sa pagmimisyon. Yun po. Yun po. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, una po sa lahat, maraming salamat po dahil nag-obey si Sister Des sa prompting mo to pause for a while, to intercede and pray for our families. Hallelujah. Tunay, Panginoon, ang gawain po ng pagbimisyon at pagdalingkod, kailangan at isang blessing na makasama namin ang aming pamilya. At ito, Lord God, naalala ko, pinaalala mo, Lord God, ito yung covenant ng sambahayan ni Joshua na sinabi niya na me and my household will serve the Lord. Panginoon, maraming salamat po dahil very inspiring ang buhay ni Hans Egid na sa kanyang desire to do mission ay hindi po niya iniwan yung family niya, kundi isinama niya yung kanyang family. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Una po, Lord God, sa pangalan mo, Jesus, inaalis namin, Panginoon, ang lahat ng maaaring maging balakid upang masambot din, matanggap din, ma-embrace din ng aming mga family members ang ginagawa naming pagbimisyon at pagdilingkod. Na ma-embrace din nila, Lord God, yung passion na yon, yung desire na yon, Lord God. Ano man ng balakid, in Jesus' name, we bind it. Ito man, Lord God, ay pag-aalala o takot or insecurities, lack of confidence, Panginoon. We bind it in the name of Jesus and replace it in your name. Replace it with courage, boldness, with faith and hope, Lord God. Lord, we pray in the name of Jesus, Father God, na sa family, Panginoon, ay sama-sama kaming maglingkod. Lord God, we pray that there will be more Paul Egid, Lord God, sa aming panahon ngayon. More Paul Egid na nakita niya, na-witness niya, nahubog siya, Panginoon, ng kanyang tatay na magkaroon ng passion for the soul, Lord God. Passion for souls. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang pagbimisyon, Panginoon, ay napakalapit sa puso mo. Lord God, we pray for more families, Lord God. And even we pray for more Hans Egid, fathers, parents, Lord God, mothers, Lord God, na mag-train ng mga anak or apo, Panginoon. For that matter, Panginoon. Para po, ito yung mga generations, Panginoon. That we should think of the next generation, yung aming mga anak, o pamangkin for that matter, yung apo sa tuhod hanggang talampakan, Panginoon. Lord, more than for ourselves, but for you, Lord God, for you, that we want to see the next generations, Panginoon, na there will be more people who will do mission in their own way, sa kanilang mga komunidad, sa kanilang trabaho o pamilya, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, even now we declare according to your word that nothing is too hard for you, especially in doing mission. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor. Amen. 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 Thank you po, Pastor D. Next slide, Jack. Hansi G's other son, Niels, his son-in-law, and two nephews also were missionaries to Greenland. So, hindi lang po si Paul yung naging missionary. Kasama yung son-in-law niya at yung pinsan niya po.
at naging missionary din po sa England, Greenland. Hans Egypt returned to Denmark in 1736 to found a school for training of missionaries to Greenland. So, hindi lang po nagtapos bilang missionary doon si Hans. Talagang bumalik siya para maghanap mag ng school for trainings of missionaries to Greenland. Ayaw niya lang matapos yung pagmimisyon sa mga anak niya, sa mga son-in-law niya. Kundi gusto talaga niya yung Greenland is maging parang missionaries point. Yung mga maraming mag-missionary na sa Greenland. He wrote ethnographic books on history, folklore, geography, and language of Greenland that are still respected today. So lahat po ng sinulat na books ni Hans po ay talagang hanggang ngayon po ginagamit nila sa Greenland. So next slide. With Paul's assistance, he translated the New Testament into Eskimo language. So grabe po, no? Talagang yung passion nila, yung heart nila talagang hindi lang nagtatapos sa mission. And even Paul, talagang ginawa niya na i-translate yung New Testament to Eskimo language. And he wrote an Eskimo grammar, a dictionary, and Catechism Moravian's missionary alive in Greenland. So ito po, para mas maintindihan ng mga Eskimos ang salita ng Diyos, talagang tinranslate po ni Paul at gumawa pa siya ng yung grammar sa dictionary at catechism. So, gusto pong ipaintindi ni Paul yung mga susunod na generation is magkaroon po sila ng yung gusto po ni Lord na gawin dito sa mga Eskimo people. So sabi po, Moravian missionaries arrived in Greenland. So, di pa po yung Moravians, dito rin yung na-meet din po ni John Wesley na mga missionaries. Kaya talagang my heart felt. Nung binabasa ko to, yun yung natatak sa isip ko, yung Moravians. Ito yung, tama po ba ay Pastor Dave, yung mga Moravians? Sila po Tama talaga po. tumulong kay John Wesley. Dito niya na-feel yung fire sa heart niya. Yun. So, arrived in Greenland in 1733. They carried on the work of Christ that Egypt and his family had pioneered. O sila po, yung family ni po ni Egypt, yung family ni Hans Egypt, sila po yung naging pioneer. Sila po talaga yung naging unang mananampalataya na dinala nila sa Greenland. Due to the missionary efforts of Hans Egypt, his family, and the Moravian missionary that followed, all of Greenland's Eskimos eventually became members of Christian churches. Amen. Do it again, Lord. Sa panahon namin ngayon, Lord. So, yun po, no? At malaking tulong po yung mga Moravians missionary. Talagang all Greenland's Eskimos eventually became members of Christian Church. So, yun po. Next slide. Ito po yung reflection natin. Pwede pa tayong 10 minutes sa breakout room. Sige po. Jack Sige po. 33. Basahin po natin yung reflection. Hans Egypt's ministry did not bear fruit quickly. Despite its initial lack of success, it trusted God that would reach the people of Greenland, and it did. It was Egypt's selfless action and not his words that earned him a hearing. What can you learn from Hans Egypt to apply to your own life? So yun po, yung nasabi ko kanina, no? Una, hindi siya sinuportaan, tapos sinuportaan siya. Kumbaga, hindi siya nag-stop. Talagang pinagpatuloy niya ang
ang pagmi-mission niya dahil alam niya yun yung utos ni Lord sa kanya. Sabi nga, fear cannot survive when we praise you, Lord. So talagang yung fear hindi nag-survive kay Hans Egypt. So sige po, sabi niya, what can you learn from Hans Egypt to apply to your own life? Jack, pwede mo yan. Magkaroon po tayo ng 10 minutes para pag-usapan po na ano yung nakuha natin. Let us pray. Abba Father, we worship you, we give you praise, and we give you thanks. Panginoon, ikaw lamang po ang aming ah, tanggulan, ikaw lamang aming inaasahan sa aming mga buhay. Panginoon, alam mo po ang mga napapanood namin, nakikita namin, surrounding us, yung arts and entertainment, Panginoon. Madalas po ah, nakikipanood kami, maski na ah, hindi akma sa iyong mga katuruan. Patawad po, Ama. Maski po yung pagpo-post namin sa Facebook o sa social media, Panginoon, na hindi naaayon sa iyong katuruan, maging ah, ito po ay isang ah, gawin mong arm o gawin mong ah, daan para kami ay makapaghatid ng iyong mabuting balita. Lagi mo po kaming samahan, Panginoon, at idinadalangin po namin sa iyo ang mga anak mo na nasa arts and entertainment, Panginoon. Use them mightily, Panginoon, dahil sa iyo lamang po nanggagaling ang kabutihan at, Panginoon, yung wisdom ng pagsunod nila, Panginoon, sa iyong mga ah, pamamaraan, Panginoon. Let it glorify you in all the things that they do, Panginoon. Salamat po dahil ikaw po ang aming pinapupurihan at niluluwalhati, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. And while Tita Elise is praying, pinaalala Po. sa akin ni Lord yung si Direk Kat. So, yan, mga direktor, let's continue to lift them up to the Lord sa mga personal prayers po natin. And let us continue to pray for healing sa mga kapatiran natin na nanghingi ng kagaling. But before we proceed, meron po bang mga praise report dito sa mga pinagpe-pray natin? Like si Tita Bella, I remember si Gina, si Miss Gina, meron siyang sinabi dati that okay na siya. Tama ba, di Miss Gina? Andyan ka po ba? Or maganda yung effect nung sa kanya, nung chemo. So praise the Lord for that. Kung kakilala niyo po yung mga ibang nandito, yung mga prayer request natin, so let's give some praise report para alam po natin kung paano pa natin sila ipapanalangin. But as of now, let's continue to lift them up to the Lord for a minute or two. Dalangin po natin ang kagalingan at ideklara po natin iyon. Physical, soul, and spiritual, even yung finances nila. Let's pray for them. Tayo pong lahat ay mag-unmute if able.
Amen. In Jesus' name, amen. Ate Des, meron po kayong gustong i-assign, i-request for prayer, closing prayer? Meron po kayong i-assign? Jack, si Pastor Paul, closing and benediction na siguro. Sige po. We will ask Pastor Paul po for closing prayer and benediction. At isama na rin po, patuloy po natin isama sa panalangin, Pastor Paul, yung situation ng mga churches. At let's lift up specifically yung UMC sa natapos nilang sa GenCon nila, hindi pa pala tapos. So ongoing GenCon, yung mga traditionalist na iwan, na talagang traditionalist, let's pray for them to stand up and be bold enough. Sige po, Pastor Paul. Pray for them. Tayo po ay manalangin. Ama, tunay po na sa aming buhay ay may mga bagay po kayong inilalaan na aming pong gawin. At isa po dito ay ang pagtupad sa dakilang tagubili ng Panginoon Kristo, the Great Commission. At ang kanya pong tagubilin sa amin ay humayo po kami at ipangaral ang magandang balita ng inyong kaharian at gawing alagad ang lahat ng tao. Kaya Ama, alam po namin na ang pagmimisyon ay bahagi po ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi po kami inilaan para lamang sa loob ng simbahan, kundi para humayo at abutin ang mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. O kaya maging ang mga taong may Kristo na ngunit maaring nanlalamig o kaya ay tumalikod sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya patuloy po namin itinatagubilin sa inyo ang bawat isa sa amin na iyong tinawag para maging mga alagad at tagasunod ng Panginoon Kristo. Na kami po ay bigyan mo po ng pasanin na abutin ang mga taong katulad ng mga Eskimo na inabot ng kapatid na Hans Paul Ejed. Salamat po, O Diyos, sa kanyang buhay na naging buhay na patotoo, di lamang po sa mga kanyang pinagmisyonan, kundi maging sa kanyang mga anak at pamilya. Tunay po, Ama, na kapag nakita ng mga tao na taos sa aming puso ang ginagawa namin, sila man ay mahihikayat sumunod sa mga bagay na aming pong ginagawa. Kaya patuloy po namin tinatagubilin ang aming pong mga kapatid na tila baga na nabubulag sa gawa ng kaaway o kaya ay naiengganyo na tumalikod sa iyong salita. Dalangin po namin na kami po na patuloy na naninindigan sa katotohanan ng iyong salita ay patuloy na maging kasangkapan po ninyo para sila'y abutin, paliwanagan at nasa ganon, O Diyos, manumbalik ang tibay ng kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoong Kristo, at sa salita ng Diyos. So Father God, we continue to lift up to you, Lord, yung mga naging kaganapan sa General Conference ng United Methodist Church, ang iglesyang dati po naming kinabibilangan. Dalangin po namin, Ama, na maging wake-up call sa mga traditionalist pa rin po na nandun sa UMC. Yung mga nangyari nitong nakaraang General Conference na kung saan may mga bagay na tila baga nakalulungkot dahil nangyari na nga po yung aming pong mga dahilan kung bakit kami po ay lumabas ng United Methodist Church. Dalangin po namin, Ama, na mapukaw yung kanilang buhay pananampalataya, na anuman yung maging bunga ng kanilang magiging desisyon. Alam namin, Ama, ito po ay mayroong malaking bagay na kinalaman sa mga susunod na henerasyon. So Father, we just continue to lift up, Lord, na maging steadfast, maging unwavering yung aming pong pananampalataya sa inyo at
sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo at sa katotohanan na nakasaad sa salita mo, ang Biblia. And we will fight to the end, Lord God, para ipagtanggol ang katotohanang nakasaad sa inyong salita. Kaya alam namin sa lahat ng ito, kailangan po namin ang banal na spirito. Hindi po namin kakayanin ang lahat ng ito kung kami lamang po. Maaari kaming mapagod, maaari kaming ma-discourage, ngunit kapag ang banal na spirito ay nasa amin, magpapatuloy kami sa mga bagay na yung ipinapagawa sa amin. Kaya muli, salamat po sa mga buhay na patotoo na aming po natutunghayan araw-araw at nawa ang kanilang mga buhay natiling inspirasyon sa amin, anuman ang aming kaharapin, magpapatuloy kami sapagkat hindi po sila ang tumawag sa amin, kayo po ang tumawag sa amin at kayo lamang po aming susundin hanggang sa dulo ng aming pong buhay. Salamat din po sa kapatid na Des na yung para kami po ay pangunahan sa aming pong morning devotion sa araw na ito ng Biyernes. Pagpalain mo po siya at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin para matupad po namin ang layuning inyong inilaan para sa bawat isa sa amin. Sapagkat sabi nga po, kayo lamang po ang nakababatid ng inyong mga plano para sa amin. And it is our prayer, Father God, na yung plano mong yun para sa amin, yun po ang aming malakaran, yun po ang aming may sakatuparan sa aming pong buhay dito sa lupa. Sa lahat ng aming magagawa, Ama, patuloy po itong magbigay ng kapurihan at karangalan sa inyo. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin ito na aming po itinatagubilin sa inyo sa makapangyarihan at natatanging pangalan sa Jesucristo kasama po ang banal na Espiritu. Amen. 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 Sige mga kapatid, tanggapin po natin ang kasagaran ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng pag-asa, ang siyang patuloy na magkaloob sa atin ng kakayanan, ng kagalakan, at ng kapayapaan upang sa ating mga buhay mag-umapaw ang pag-asa na matutupad natin ang dakilang tagubilin ng ating Panginoon Kristo na tayo'y hahayo, pangangaral ang magandang balita ng kanyang kaharian at gagawing alagad ang lahat ng tao hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ang hindi nagmamali na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kagandahang loob at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang gabay patnubay, pakikipisan at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang laging sumating lahat, ngayon at magpakailanman, upang tayo'y maging saksi para sa ating Diyos, saan mang dako tayo naroroon. Amen. 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 Mga kapatid, let us declare blessing again to one another through number 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. The shalom of God, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Great favor and great wealth from the Lord. Amen. 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 Blessed Friday, everyone. Good morning, everyone. Thank you, Sister Des. Thank you, Sister Des. Picture po. Camera po. Open your videos. Good morning. Thank you. Morning. Isa pa po. Smile. Okay. Wala pa Thank ba you. may birthday? Anniversary? Sige po, kung wala, tayo po ay magpapaalam na. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless everyone. Thank you. See you tomorrow. Tita Norlita po ang ating leader.